sa isang makipot na daan papunta sa baryo ng San Roque. Naglalakad ang isang dalaga na may bitbit ng maliit na bag ng mga halamang gamot. Siya si Amihan, isang albularya na tinawag upang pagalingin ang misteryosong sakit na bumabalot sa isang sityo. Ang paligid ay tahimik, ang ihip ng hangin ay malamig at ang araw ay nagsisimula ng lumubog sa likod ng mga bundok. Sa kabila ng ganda ng tanawin, may isang bagay na bumabalot sa baryo. Isang hindi maipaliwanag na pangamba. Salamat at dumating ka, Amihan. Matindi na ang sakit na bumabalot dito sa sityo. Hindi ko na alam kung paano ito pipigilan. Ilang araw na po ba silang may sakit? Isang linggo. Pero parang isang taon na ang bigat ng mga dinadala nila. Gaano karami ang nagkasakit? 5, 10, 15. Bawat araw may bagong kaso. Ano po ang nakita ninyo? May sinasabi ba ang mga pasyente bago sila nanghina? Nagsimula kay Elena. Hindi normal ang nangyari, Amihan. Paano po nagsimula kay Elena? May dumating na estranghero. Pagkatapos doon, hindi na siya tumigil sa kakakain. Pero lalong pumapayat. Estranghero? May mga bagay na mas mabuting sa loob na lang natin pag-usapan. May ibang sintomas pa po ba? Matindi ang gutom nila. Hindi normal, Amihan. Ilang araw, halos butot balat na sila. Ang iba, hindi na bumabangon mula sa kanilang higaan. May namatay na po ba, Kadora? Wala pa. Pero kung hindi ka tumating, natatakot ako, Amihan, na baka... Dadalhin mo na ba ako sa kanila ngayon? Halika, ipakikita ko sa'yo. Pero mag-iingat ka. May mga mata sa dilim. Hindi lahat ng nakatingin ay kaibigan. Sa pagpasok nila sa baryo, napansin ni Amihan ang kakaibang katahimikan. Ang ilan sa mga residente nagmamasid mula sa kanilang mga bintana. May halong pag-aalinlangan at takot sa kanilang mga mata. Hindi lang ito dahil sa sakit, kundi mas may malalim pang bumabalot sa San Roque. Sa harap ng bahay ni Elena, isang babae na unang nagkasakit. May ilang taga-baryo na nagtitipon-tipon. Ang ilan sa kanila bumubulong-bulong, tila pinag-uusapan ang tungkol sa sakit na kumakalat. Sa gitna ng pulutong, si Tomas, isang binatang matapang, ngunit madaling maimpluwensyahan ng paniniwala ng mga matatanda. Nakatayo ito, matigas ang tindig, puno ng paniniwala na ang sakit ay may sumpa. Hindi ba't mas mabuting tapusin na natin to? Bago pa mahawa ang buong baryo? Tomas, wala pa tayong kasiguraduhan. Hindi lang ito ang tamang paraan. Kasiguraduhan? Ilan pa ba ang kailangan natin na makitang nagkakasakit? Hindi tayo pumapatay ng walang katibayan. Kayo na mismo ang nakakita. Nakita niyo kung paano sila nanghina. Hihintayin pa ba natin magkasakit ang ating mga anak? Tomas, isipin mong mabuti. Isipin? Hanggang kailan tayo mag-iisip? Habang namamatay na ang mga tao rito sa atin? Nagkatinginan ang ilan sa mga taga-baryo. Halatang may ibang naniniwala na kay Tomas. Biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Amihan. Nakapamulsa, kalmado, ngunit may otoridad. Sapat niyan. Nagkaroon ng katahimikan. Tumingin si Tomas kay Amihan. Baka sa mukha ang pag-aalinlangan, ngunit hindi ito umurong. Bumaling ito kay Amihan na nanginginig pa rin sa galit. Sino ka para pigilan kami?
Siya ang albularyong tinawag ko. Albularyo? Kailangan natin ng solusyon, hindi ang mga orasyon. May mga bagay na hindi nalulutas ng dahas, Tomas. Madiin ang boses ni Tomasa pero puno ng pag-aalinlangan, ngunit naninindigan. At anong gagawin mo? Paano kung aswang nga may gawa nito? Kung totoo man ang sinasabi mo, mas lalo nating kailangang malaman ng katotohanan bago kumilos. Ayokong makapatay ng inosente dahil lang sa takot. Hindi na sumagot si Tomasa, ngunit hindi rin siya umalis. Hindi pa niya kayang bitawan ang paniniwala niya, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon na nagduda siya kung tama ba ang kanyang ginagawa. Sa loob ng bahay ni Elena, mahina ang ilaw mula sa gasera. Ang amoy ng insenso at ang halamang gamot bumabalot sa paligid. Sa Elena, nakahiga sa isang banig, matamlay at halos hindi makapagsalita. Sa tabi niya si Mila, ang kanyang anak, ay nakaupo, tahimik na nagmamasid. Elena, naririnig mo ba ako? Amihan, tulungan mo ako. Kailan ka huling kumain? Kanina. Pero hindi ko kaya. Malamig ka, pero pawisan. Para akong nauubos sa loob. Wala kang lagnat. Pero bakit ganito ka kalamig? Sa loob, ang lamig. Hindi siya tumitigil sa pagkain, ate. Anong nakita mo, Mila? Mila, huwag. Kumakain din siya, kasabay ni inay. May nararamdaman ka ba bago ito nagsimula? Gutom. Sobrang gutom. Pero kahit anong kain ko... Nay, Mila, anak, kailan nagsimula ang lamig? Nung gabing yun. Nandito na naman siya. Tiningnan ni Amihan ang kanyang braso. Merong kakaibang marka, itim, na parang lumalalim ang kulay nito sa bawat segundo. Hindi ito simpleng sakit. Ate Amihan, may masamang anino sa loob ng nanay ko. Mila, uag. Kailan mo unang nakita? Nung gabing tumating yung... Mila, tama na. Anong dumating, Mila? Hindi siya tao, ate. Hindi. Malamig. Sobrang lamig. Dito ka lang. Huwag kang bibitaw. Napatingin si Amihan kay Mila. Hindi ito isang tipikal na sagot mula sa isang bata. Kung tama ang sinabi niya, baka hindi lang ito isang sakit. Baka mas may malalim pang dahilan ang nangyayari sa baryo. Habang nananatili sa tabi ng kanyang ina, si Mila ay tahimik, ngunit halatang balisa. Nakayakap siya sa kumot, hindi umiiyak, ngunit kita sa kanyang muka ang matinding takot. Mila, anong ibig mong sabihin? Nandito pa rin siya. Sino? Sino, Mila? Hindi ko nakikita, pero naririnig ko siya. Anong naririnig mo? Parang gutom na gutom. Oh, Diyos ko. Mila, Kailan mo unang narinig? Nung gabing yun, nung tumating siya. ang tinutukoy mo ba ay ang estranghero? Tumatami sila. Sila? May kasama siya. Marami. Amihan, ano bang nakikita ng batang ito? Lumalapit sila kay inay.
Mila, pwede mo bang sabihin sa akin kung anong itsura nila? Parang usok, pero may mga mata. Oh, Diyos ko, mahabakin. Patawarin. Naririnig nila si Kadoro. Kadoro, may ibang dapat tayong malaman tungkol sa sakit nito. Ate, nasa likod mo! Ay, Diyos ko! Gutom sila! Gutom na gutom! Saan sila pupunta, Mila? Sa dilim! Palagi sa dilim! Amihan, dapat bang... Huwag mong sasabihin ang pangalan niya. Bakit, Mila? Kasi tinatawag niya na ang iba. Marami silang darating. Oh, Diyos ko. Ang mga nawawalang tao sa kabilang baryo. Anong sinasabi mo, Kadoro? Hindi sila tao. Hindi na sila tao. Sa mga sandaling yun, napagtanto ni Amihan ang sakit na bumabalot sa baryo. Hindi isang simpleng karamdaman. May isang hindi nakikitang puwersa na gumagalaw sa San Roque na kailangan niya itong tuklasin kung ano ito bago pa man maging huli ang lahat. Matapos ang kaguluhan sa baryo, nagpasya si Amihan na simulan ang kanyang imbestigasyon sa loob ng bahay ni Elena. Ang tanging tumatanglaw sa kanilang silid, tahimik ang paligid, maliban sa mahinang huni ng kuliglig sa labas. Sa Elena, nakahiga pa rin, mahina ngunit gising, habang si Amihan nakaupo sa tabi niya, naghihintay ng sagot sa mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Elena, alam kong mahina ka pa, pero kailangan kong malaman ang totoo. May nangyari ba bago ka nagkasakit? Hindi ko alam kung maniniwala ka, pero may dumating dito bago ako nagkasakit. Mas lumapit ito kay Elena. Alam niyang may malalim itong gustong sabihin. Sino? Hindi ko maintindihan kung bakit. Anong hindi mo maintindihan? Yung mga mata niya, hindi normal. Paano? Mahina, pero parang nag-aalinlangan kung sasabihin niya ba ang katotohanan. Isang lalaki. Hindi ko siya kilala. Gabi yun, kumatok siya sa bahay namin. Humihingi ng pagkain. Pinapasok niyo ba siya? Hindi. Wala kaming may bigay. Ang sabi namin, bumalik na lang siya kinabukasan. Nakita mo ba kung saan siya galing? Sa dilim. Parang lumabas na lang siya sa dilim. May naaamoy ka ba nun? Amoy lupa. At may kakaiba. Tumingin ng diretso ito kay Elena. Hinihintay ang sagot na alam niyang mas mahalaga. Anong nangyari pagkatapos? Bago siya umalis, may sinabi siya. Ang akala ko, wala lang. Pero parang may kakaiba sa kanya. Elena, anong sinabi niya? Ipapasa ko sa inyo ang sumpa ng gutom. Ganun talaga ang pagkakasabi niya. Oo. Tapos, pagkatapos umiti siya. Pero, hindi tulad ng ngiti ng tao. Paano, Elena? Paano?
Tumahimik ang buong paligid. Bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Hindi ito ordinaryong sakit. May koneksyon sa estrangherong yun. Ngunit paano? At bakit gutom ang kanyang tinuran? Isang misteryo na kailangang alamin ni Amihan. Nang makuha na ang kwento ni Elena, mas lalong lumalim ang hinala ni Amihan tungkol sa sakit na bumabalot sa kanilang baryo. Hindi lang basta paniniwala, kundi isang pangyayaring maaaring may koneksyon sa isang mas malawak na sumpa. Lumabas siya ng bahay para hanapin si Kadoro at Tomas. Dala ang bagong impormasyon na kanyang natuklasan. Si Kadoro naman, nakatayo sa ilalim ng puno, tila nag-aabang kay Amihan. Amihan, may natuklasan ka ba? May dumaan daw na estranghero bago nagsimula ang sakit. Estranghero? Daan ang mga estranghero dito. Hindi lahat ng estranghero may dalang sumpa. Napataas ang kilay ni Tomasa. Hindi kumbinsido sa sinabi ni Kadoro. At ibig mong sabihin, siya ang dahilan nito? May kakaiba sa kanya, Tomas. Hindi ka naniwan. Anong kakaiba sa kanya? Hindi ko pa alam. Pero may sinabi siyang kakaiba bago umalis. Isang babala. Ipapasa raw ang sumpa ng gutom. At ngayon lang niya sinabi sa atin to? Sumpa ng gutom. Katulad ng kwento ng mga matatanda. Anong kwento ito, Kadora? Tumango at tila pinag-iisipan ang sinabi ni Amihan. Kung totoo nga ito, paano natin malalaman kung anong uri ng sumpa ang iniwan niya? Kwento ng matatanda. Anong kwento? Mga kwentong dapat matagal nang nakalimutan. Kailangan kong bumalik sa lugar kung saan siya huling nakita. At sa tingin mo, makikita mo pa ang kahit anino noon? Kung may iniwan siyang enerhiya, mararamdaman ko. Kung wala, kung pawang katang-isip lamang to. Hindi katang-isip ang nangyari kay Elena. May naaalala pa ba kayo tungkol sa gabing yon? Malamig. Hindi normal na lamig. Mga aso, hindi tumahol. Tahimik lamang sila. Kailan huling nangyari yon? Doong may mga dumaan na sumpa. 50 taon na ang nakalilipas. Alam na lang delikado ang gagawin ni Amihan, ngunit wala silang ibang pagpipilian kung ito ang tanging paraan upang malaman ang totoo. Habang pinaghahandaan ni Amihan ang kanyang pagpunta sa lugar kung saan huling nakita ang estranghero, si Mila tahimik na nakatayo sa tabi ng pinto, waring may nais sabihin. Ate Amihan. Ano yun, Mila? Hindi ko dapat sinasabi to. Bakit hindi? Kasi naririnig niya tayo. Sino? Nararamdaman ko siya. Pero hindi siya tao, ate. Napatingin si Amihan kay Mila, bahagyang nagulat sa sinabi ng bata. Paano mo nalaman na hindi siya tao? Kasi wala siyang anino. Walang hininga. Saan mo siya nararamdaman, Mila? Minsan, sumusunod siya kay inay. May iba pa ba siyang pinupuntahan? Sa may lumang puno. Doon siya huling tumayo. Kailan mo siya huling nakita ron? Hindi siya umaalis doon. Naghihintay siya. Anong hinihintay niya? Ate, hindi lang siya basta naghihintay. May kasama siya? Marami sila, pero siya lang ang may muka.
Anong mukhang nakita mo, Mila? Hindi ko gustong tingnan. Pero nakangiti siya. Paano siya ngumiti? Para siyang gutom na gutom. Oh, ate, lumalapit na naman siya. Saan? Sa may ano, Mila? Huwag na nating pag-usapan. Naririnig niya tayo. Hindi niya tayo masasaktan. Hindi tayo ang kinakatakutan ko, ate. Si Inay. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng bagong direksyon ang imbestigasyon ni Amihan. Kung totoo ang sinasabi ni Mila, maaaring bukas pa ang hineriya sa lugar na yun at maaaring ito ang susi upang malaman kung anong klaseng sumpa ang naiwan ng estranghero. Kinagabihan, kasama si Kadoro at Tomasa, tumungo si Amihan sa lumang puno kung saan huling nakita ang estranghero. Madilim na ang langit, tanging ang liwanag ng mga lampara ang nagsisilbing gabay sa kanila. Sigurado ka bang nandito nga siya? Nandito siya dati. Pero parang wala na siya ngayon. Mag-iingat ka. Mila, baka mamaya. Huwag mong takutin ng bata. Hindi naman ako natatakot, ate. Pero yung puno, Anong tungkol sa puno? para siyang gutom. Puno na gutom? Tumahimik ka, Tomas. Hindi yung puno. Yung nasa loob ng puno. Sa loob? Parang hinihigop niya yung puno. Tulad ng ginagawa niya kay Inay. Kung wala na siya, bakit nandito pa tayo? Dahil may naiwan siya. Anong klaseng bakas? At lumalamig. Nararamdaman ko. Anong nararamdaman mo? Para siyang hangin na may bigat. Hindi lang yan hangin, ate. Amihan, anong ibig mong sabihin? May mga bulong. Ha? Wala naman akong naririnig ng mga bulong Hindi mo talaga maririnig kung hindi ka tulad namin. Anong sinasabi nila, Mila? Pangalan ni Inay. Paulit-ulit. Bakit si Elena? Kasi gutom pa rin siya. Sinong gutom ang tinutukoy mo? Siya! Yung walang mukha. May iba pa bang pangalan? Marami. Lahat ng may sakit. Mga pangalan ng mga may sakit? Hindi. Yung mga susunod na magkakasakit. Paano mong nalaman? Pinupulong nila. Kasama ang pangalan ni... Kaninong pangalan, Mila? Pangalan mo, ate. Natigilan si Amihan sa narinig mula kay Mila. Sa ilalim ng punong yun, merong kakaibang lamig na bumabalot sa kanilang paligid. Muling nagparamdam ang presensya na hindi nila nakikita. Pagkatapos noon, sa labas ng bahay ni Elena, nagtipon ang mga taga-baryo. May hawak na mga patpat at sulo. Pinangungunahan ito ni Tomasa. Naniniwala silang kailangan ng tapusin ang sumpa sa pamamagitan ng pagsunog sa bahay ni Elena. Sa loob ni Amihan, nakatayo sa tabi ng pasyente. Alam niyang wala na siyang oras para maghintay. Hindi na natin kailangan maghintay pa. Kung hindi natin aalisin ang sumpa ngayon, mawawala ang lahat ng tao rito. Tomas, hindi tayo sigurado kung sumpa nga ito. Sigurado? Ilan pa bang katawan na kailangan mawala? Hindi tayo pumapatay ng walang katibayan. Katibayan? Nakita mo na ang nangyari kay Pedro, kay Maria. May sakit sila. Sakit o sumpa? Bakit hindi gumagana mga gamot? Kaya nga nandito si Amihan. Inoobserba niya kung paano aalisin ang sumpa. At anong ginagawa ng albularyo na yan? Pinatatagal niya lang ang problema.
Bigyan natin siya ng pagkakataon. Hindi naman madali ang ginagawa niya. Hindi naman siya basta-basta gagawa na lang ng orasyon na ngayong hindi niya pa nakikilala kung sino ang tunay na kalaban. Pagkakataon para magkahawaan na tayong lahat dito. Huwag niyong sasaktan si inay! Patawad, Mila. Pero kailangan namin gawin ito. May ibang paraan. Wala nang ibang paraan. Ganito rin ang nangyari sa kabilang baryo. Biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Amihan. Matiwid ang tindig. Hindi nagpapatinag sa takot ng mga tao. Kung papatingin niyo si Elena ngayon, hindi kayo naiiba sa tunay na halimaw. Nagkaroon ng katahimikan. Hindi inaasahan ni Tomas ang matalim na sagot ni Amihan. Sa tingin mo ba, gusto namin gawin to? Sa tingin mo ba, ito ang tamang paraan? May mas magandang paraan pa ba? Oo. Kilalanin ang tunay na kalaban. Kalaban? Nakikita ko ang kalaban. Nasa loob ng bahay na yan! Ang tunay na kalaban ay ang takot sa inyong mga puso. Tingin mo takot lamang to? Oo. Takot na bumubulok sa loob ninyo. Takot na nakakabulag. At anong gagawin mo? Patutunayan kong mali ka. Paano? Ipapakita ko sa inyong tunay na mukha ng sumpa. At hindi si Elena yon. Amihan, sigurado ka ba? Mas sigurado ako kaysa sa mga apoy na hawak ninyo. Dahan-dahang ibinaba ng ilan ang kanilang mga hawak na sulo. May pag-aalinlangan sa mga mata nila. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi lang takot ang nangibabaw. May maliit na bahagi sa kanilang isip na nagsasabing, baka tama nga si Amihan. Nang pumasok si Amihan sa bahay ni Elena, may naramdaman siyang kakaiba. Parang may malamig na aninong bumabalot sa paligid. Sa kabila ng panghihina ni Elena, may isang puwersang hindi nakikita na tila kumapit na sa kanya. Elena, may bumabalot sa'yo at hindi ito sakit lamang. Amihan, parang may isang aninong humihila sa akin. Saan mo nararamdaman? Sa dibdib. Parang may humihikop. Hindi na siya makahinga, ate. Kailan pinakamalakas? Sa gabi. Lalo na kung gutom. Ate Amihan, nakikita ko siya. Anong itsuri niya? Wala siyang muka, pero nandito siya. Mila, anak, lumayo ka. Hindi kita iiwan, inay. Saan mo siya nakikita, Mila? Sa likod po ni inay, parang umuusok na dilim. Malamig. Sobrang lamig. Mila, minsan ko na itong itinanong sa inay mo, pero hindi niyo sinabi. Makipagtulungan kayo sa akin. Kailangan kong malaman ng lahat. Kailan mo unang nakita? Nung gabing yun, nung sinumpa niya si inay. Mila, huwag mong babangkitin. Pero inay, kumakain na siya ng lakas mo. Ano nangyayari kapag sinasabi natin? Lumalakas siya, ate. Naririnig niya. Amihan, hindi ko na kaya. Ate, humihigit na siya kay inay. Hindi ko hahayaang kunin kanya. Amihan, yung hangin. Ate Amihan, tumatami na sila. Ano nang nakikita mo ngayon, Mila? Maraming anino. Parang mga gutom na gutom. Mila, anak, huwag kang tumingin. Hindi nila ako kayang saktan, inay. Bakit hindi, Mila? Kasi may liwanag ako.
Tinuruan mo ko. Agad na kumilos si amihan. Inilabas ang kanyang anting-anting at sinimulang bigkasin ang isang orasyon. Amihan, ang lamig. Natatakot sila sa orasyon mo, ate. Parang lumalakas. Hindi. Nay, sila yung humihina. Sa bawat bigkas ni amihan, tila may bumibigat sa hangin. Hindi siya sigurado kung anong nilalang ang nakikita ni Mila, pero alam niya na kailangan niyang tapusin ito bago tuluyang lamunin ng takot ang buong baryo. Habang patuloy si amihan sa kanyang orasyon, unti-unting lumalamig ang hangin sa paligid. Ang ilaw ng gasera tila nagniningning. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa loob ng bahay. Sa pangalan ng liwanag, ipakita mo ang aninong bumabalot sa buhok na ito. Ate, lumalakas sila. Ang lamig. Ang lamig. Naririnig niyo ba? May bumubulong. Anong sinasabi? Mga pangalan, Nay. Maraming pangalan. Sa pangalan ng Diyos na makapangyarihan, na may likha ng langit at lupa, sa Kanya'y hindi magwawagi ang kadiliman. Alisin mo po, O Diyos, ang tabing ng kadiliman. Ate, ayaw po nilang umalis. Amihan, ano to? Lumalaki na po yung dilim sa sulok, ate. Sa lakas ng liwanag, sa kapangyarihan ng katotohanan, ate, nasa likod mo na po sila. Nararamdaman ko parang may humihilas sa akin. Nay, huwag ka pong bibitaw. Lumabas ka. Ipakita mo ang iyong tunay na anyo. Nagbabago na yung mukha niya. Sino? Sino yan, Mila? Para siyang yung estranghero. Hindi ka na makapananakit pa rito. Amihan, hindi ako makahinga. Ate, lumalapit po siya kay inay. Sa kapangyarihan ng aming mga ninuno, sa lakas ng mga dumarasal. Ate, may sinasabi siya. Anong sinasabi niya, Mila? Nagugutom daw. Gutom daw po siya. Mila, anak, lumayo ka. Hindi po kita iiwan, inay. Walang magaganap na sakripisyo dito ngayong gabi. Ate, tumitingin po siya sa'yo. Amihan, may nakikita ako. Anong nakikita mo, Elena? Yung gabi nung dumating siya. Nay, huwag mo nang alalahanin yun. Ipakita mo kung sino ka. Lumalaki na naman siya, ate. Para siyang gutom na gutom. Hindi mo siya maaaring kunin. Ate Amihan, marami na po sila. Sa pangalan ng liwanag. Nitakot po sila sa liwanag, ate. Amihan, lumalamig. Sa pangalan ng liwanag, ibalik mo ang ninakaw mong lakas. Pagkatapos ng mga pangyayaring yun, doon na pagtanto ni Amihan na hindi lang mula sa sumpa ng isang aswang ang bumabalot sa buong baryo. Isang takot nang bumabalot sa lahat ng nag-aalinlangan at ngayon, nasa harapan na nila ito. Matapos ang matinding ritual, ang madilim na anino ay tila humihina na, ngunit hindi ito tuluyang naglaho. Si Tomas
tahimik na nagmamasid sa labas. Dahan-dahang pumasok sa loob ng bahay, tila may gustong intindihin. Hindi ako naniniwala sa ganito. Dahil pinaniwala ka na ang lahat ng hindi mo maintindihan ay dapat katakutan. Nakita ko ang nangyari. May anino. Hindi lang isang anino, Kuya Tomas. Anong ibig mo sabihin? Marami sila. Galing sa ating takot. Takot? Parang yung kwento ng mga matatanda. Anong kwento yun, Kadoro? Tungkol sa baryo na nawala dahil sa takot. Kwentong bayan lang naman yun eh. Hindi, totoo yun. 50 taon na ang nakalilipas. Anong nangyari sa kanila? Natakot sila sa isang dayuhan. Pinatay nila. Pagkatapos, Kinain sila ng tilim. Pero nakita ko, may tunay na anino. kung galon, hindi nga talaga ito sumpa. Kundi, isang takot na lumalaki sa isip ng mga tao. At hindi mo matatalo ang takot sa pamamagitan ng dahas. Paano natin malalaman kung totoo nga ito? Tingnan mo si Inay, Kuya Tomas. Kapag natatakot kami, lumalakas sila. Totoo. Kapag takot ako, mas malamig. Kung takot lamang ito, bakit may nakikita si Mila? Dahil may mga batang katulad ni Mila, nakakakita ng katotohanan. Katulad ng mga albularyo noon. Ano gagawin natin? Harapin ang takot. Hindi ito lalabanan. Tingnan mo, Kuya Tomas. Humihina sila kapag hindi tayo natatakot. Pero paano kung bumalik? Babalik lang kung hahayaan nating bumalik ang takot. At ang mga tao sa labas, Kailangan nilang makita kung ano talagang kalaban natin. Sa mga sandaling yun, sa unang pagkakataon, naisip ni Tomas na baka tama si Amihan. Kung totoo yun, paano nila wawakasan ang halimaw ng sarili nilang takot? Sa labas ng bahay, nagtipon ang mga taga-baryo. Sa kanilang mga muka, may pag-aalinlangan pa rin. Pero ngayon, hindi na takot. Meron ng pag-aalinlangan sa kanilang dating paniniwala. Kung hindi nga ito sumpa, anong dapat nating gawin? Huwag nating hayaang manaig ang takot. Kung mawawala ang takot, mawawala rin ang halimaw. at paano natin sisimulan yan? Tingnan po ninyo, humihina na sila. Anong nakikita mo, Mila? Hindi na sila ganong kadilim. Parang usok na lang. Mas magaan ang pakiramdam ko. Ganun lang kadali? Hindi madali. Pero posible. Paano natin ito masasabi sa iba? Sinong maniniwala sa atin? Sinong naniwala sa'yo kanina? Iba yun. Iba yung nakita ko. Hindi mo nakita, kuya. Naramdaman mo. Tulad ng sinabi ng mga matatanda, Anong sabi nila? tunay na ang lagim, hindi nakikita sa mata. Kundi nararamdaman ng puso. At kapag natakot ang puso, lumalakas din po ang dilim. Kailangan nating simulan to agad. Pero paano? Sa sarili muna, bago ang iba. Tomas, nakita mo ang pagbabago. Oo. Pero ang iba, Hindi naman sila masyadong takot, Kuya Tomas. Tingnan mo sila. Nakikita mo ba? ang alinlangan sa kanilang mga mata. Hindi na takot, kundi pag-asa. Yan ang unang hakbang. Tingnan mo, Kuya. Nawawala na sila. Sino sila? Ang mga anino. Parang hangin na lang. At nang gabing yun, ang baryo ng San Roque nagkaroon ng unang hakbang patungo sa tunay na kalayaan. Hindi mula sa isang sumpa, kundi
mula sa takot ng bumabalot sa kanilang isipan. Matapos ang napagkasunduang 3 araw, dumating ang huling gabi ng paninindigan ni Amihan. Sa gitna ng baryo, nagtipon ang mga tao. Hindi na tulad ng dati na puno ng galit. Ngayon, halong takot at pag-aalilangan. At tahimik na pag-asa ang nakikita sa kanilang mga mata. Sa gitna ng lahat, si Amihan ay nakaluhod sa lupa. Inihahanda ang kanyang mga gamit para sa isang ritual na maaaring magpatunay na totoo ang kanyang paniniwala o ipapahamak siya sa harapan ng buong baryo. Amihan, ito na ang tamang panahon. Wala nang atrasan ito. Kung hindi natin ito gagawin ngayon, hindi natin malalaman ang katotohanan. Kung mali ako, maaari kayong magdesisyon ayon sa gusto ninyo. Pero kung tama ako, dapat nating harapin ang tunay na halimaw dito. Ate, tumatami na naman sila. Elena, anak, huwag ka masyadong... Hindi, Nay. Kailangan nilang malaman. Ano ba talaga ang nakikita mo, Mila? Hindi lang isa. Hindi lang 2. Ilan ba talaga? Hindi ko na mabilang eh. Parang hangin na may mga mata. Mila, anak, dito ka sa tabi ko. Hindi, Nay. Kailangan kong tumingin. Bakit, Mila? Kasi kapag hindi ko sila tinitingnan, mas lumalapit sila kay Inay. Paano mo malalaman kung tama ka? Dahil ang takot ay may anyo, may kulay, at may bigat. Pero ang katotohanan ay hindi natin kayang baguhin. Amihan, lumalamig na naman. Nagsisimula na sila, ate. Ayan, paikot-ikot. Ayon sa nakikita mo, ano bang ginagawa nila? Para silang sumasayaw. Pero hindi eh. Parang ano? Parang nangangaso. Nangangaso ng anong, Mila? Nang takot natin ay... Ganito ba ang nakikita mo, Lola? Hindi po. Noon tahimik lang sila. Pero po ngayon... Ano na? Ngayon, gutom na sila. Amihan, sigurado ka ba dito? Mas sigurado ako ngayon kaysa kahapon. Hindi ako naniniwala sa... Tingnan mo ang kandila, Kuya Tomas. Tingnan mo kung paano sila gumalaw. Bakit ganyan ang apoy? Walang hangin pero... Oh, para siyang sumasayaw sa ritmo lang. Nang ano? Ng mga pulong nila, Kuya Tomas. Nararamdaman niyo na ba? Ang bigat. Parang may dumadagan. Ate, may sinasabi sila. Marami silang sinasabi. Anong mga salita, Mila? Hindi salita. Parang ingay ng gutom. Parang kumakanta, anak. Hindi. Parang dasal. Dasal na walang Diyos. Dasal ng mga nawawala. Ng mga nawawala ng pag-asa. Kung gayon, simulan mo na. Ate Amihan, hindi lang sila lumalapit. May hinahanap po sila. Anong hinahanap nila? Hindi po ano. Kung hindi po sino. Sinong hinahanap nila, Mila? Tayong lahat. Lahat na may takot sa puso. Amihan, paano kung... Hayaan natin sila. Kailangan nilang makita. Makita ang alin? Ang kanilang sariling muka. Ang mukha ng takot. Ate, nakapalibot na po sila. Lahat po sila. Oh, Diyos ko, tulungan mo po kami. Walang dapat na ikatakot. Paano kung may mali tayo?
Paano kung... Mas malaki ang halaga ng takot kaysa sa pagkakamali. Tingnan nyo. Tingnan nyo kung gaano kalaki ang ating kinatatakutan. Malalim ang gabi, ngunit hindi pa rin tapos si Amihan sa kanyang paghahanda dahil sa pangangailangan na mas marami pang halamang gamot para sa ritual. Napilitan siyang lumabas mag-isa at maghanap sa kagubatan sa likuran ng baryo. Ang hangin ay malamig at tanging ilaw lamang ng kanyang maliit na lampara ang nagbibigay liwanag sa madamong daanan. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik, ngunit hindi niya napansin may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa anino ng kakahuyan. Ito na yung kailangan ko. Hindi sapat ang damo sa baryo, kaya kailangan kong kumuha ng iba pa. Habang iniipit niya ang halamang gamot sa kanyang bag, may mahina siyang narinig mula sa di kalayuan, isang kaluskus sa damuhan na para bang may mabigat na nilalang ang dahan-dahang gumagalaw. Sino yan? Walang sumagot, ngunit ang mga anino sa mga puno tila may bagay na gumagalaw. Hindi tulad ng isang hayop, masyadong malaki at mabigat. Narinig niya ang isang tunog, isang mahina ngunit matalim na buntong hininga mula sa kawalan. May tao ba dyan? Muling katahimikan, ngunit sa isang iglap, isang mabilis na aninong dumaan sa kanyang tagiliran. Napaatras si Amihan, hinigpitan ang hawak ng kanyang lampara. Pinilit at pinagmasdan ng paligid. Ang hangin ay lumalamig ng husto at sa mga sandaling yun, alam niyang may kakaibang presensya ang malapit sa kanya. Aswang? Sa isang iglap, biglang bumilis ang nilalang. Sumugod ito nang hindi gumagawa ng ingay, parang isang hanging dumaan sa harapan niya. Ngunit sa huling segundo, mabilis na umiwas si Amihan, kasabay ng paghagis ng isang maliit na botelya ng pulbos sa hangin. Lumabas ka mula sa anino! Biglang lumiwanag ang pulbosa na nagmistulang maliit na pasabog sa liwanag sa ere. Tumalsik ang aswang sa lupa. Napasigaw ito, isang matinis na hiyaw na tila nasaktana. Ngunit imbis na umatras, mas lalo pa itong nagalit. Hindi mo ako kaya, albularya! Biglang tumalon ang aswang, mas mabilis at mas agresibo. Halos hindi makaiwas si Amihan, pero nagawa niyang iwasan ang matalim nitong kuko sa pamamagitan ng pagtalon sa paligid. Agad siyang dumampot ng matulis na bagay mula sa lupa. Ginamit ito bilang sandata. Wala kang kapangyarihan sa akin! Ngunit sa isang iglapa, nawala ang aswang sa harapan niya. Parang sumanib uli sa dilim. Napaatras si Amihan. Pinakikiramdaman ang paligid pero masyado ng tahimik. Alam niyang nasa paligid lamang ito, ngunit hindi niya ito nakikita. Hindi mo ako malilinlang! Ipakita mo ang sarili mo! Ng mga sandaling yun, itinapon ni Amihan ang kanyang lampara sa lupa. Binasag ito. Biglang nagliyab ang langis nito, nagbigay ng mas maliwanag, at doon niya nakita ang aswang na nakalutang sa itaas ng ere. Bumagsak pa ibaba para salakayin siya. Isang mabilis na galaw ang itinusok ni Amihan, ang hawak niyang matulis na kahoy sa paparating na halimaw. Nang masaksak ang kanyang dibdib, biglang nagliyab ang aswang, parang isang sinusunog na papel. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang buong katawan nito ay naging abo na parang tinangay ng hangin. Hindi ako natatakot sa'yo! Matapos ang labanan, hindi pa rin kumalma ang pakiramdam ni Amihan. Alam niyang hindi ito ang huling laban na kanyang kaharapin para sa isang halimaw. Bumalik siya sa baryo, dala ang halamang gamot, ngunit mas may mabigat pa sa kanyang dala. Isang babala ng mas malakas pang tunay na kalaban na naghihintay sa kanila. Matapos na matagumpay na maitaboy ni Amihan ang unang aswang, mabilis siyang huminga ng malalim. Sinubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Malamig na ang simoy ng hangin ng mga oras na yun.
Tila may natitira pang presensya sa paligid, ngunit bago pa siya muling makakilos, isang malakas na sigaw ang pumunit sa tahimik na kagubatan. Amihan! Tulong! Ah! Tomas! Ah! Wala nang oras para mag-isip, mabilis siyang tumakbo. Hawak pa rin ang kanyang anting-anting. Sa paglapit niya sa direksyon ng sigaw, nakita niya si Tomasa, nakatumba sa lupa, nanginginig, habang isang mas malaki pang, mas gutom na aswang ang nakadagan sa ibabaw niya. Amihan! Hindi ko kayang kumilos! Tulungan mo ako! Ah! Ah! Ang aswang sa ibabaw ni Tomasa, ibang-iba sa naunang halimaw. Mas matangkad, mas payata, ngunit ang balat nito parang natutuyong kahoy. Ang dila nito ay humahaba, umiikot sa paligid. Sa mukha ni Tomasa, tila nilalasahan ang kanyang takot. Natatakot ka. Mas masarap ang takot mo. Umalis ka dyan! Layuan mo siya! Ah! Ang pulbos ay muling lumiwanag, ngunit hindi tulad ng naunang aswang. Ang isang ito ay hindi natumba, sa halip ngumiti pa ito. Ipinakita ang matalas nitong pangil. Ikaw ang dapat matakot, Albularia. Alam kong may takot ka rin sa loob mo. Sa isang iglap, biglang lumakas ang hangin. Narinig ni Amihan ang isang mahina ngunit matalim na boses sa kanyang isipan. Hindi dito nagsisimula sa aswang, kundi galing sa loob niya mismo. Kaya mo bang iligtas ang lahat, Amihan? O tulad nila, ikaw ay mahina. Napaatras si Amihan. Nanlaki ang mga mata. Hindi ito laban ng pisikala ng anyong aswang. Ang halimaw na ito ay may kakayahang punlaan ng takot ang puso ng mga tao. Amihan! Huwag mo ko iwan dito! Tulungan mo ako! Ah! Hindi mo ko malilinlang. Halimaw! Hinugot ni Amihan ang isang espesyal na agimat na may ukit ng sinaunang sulata. Saka muling sinigawan ang aswang. Sa pangalan ng liwanag, wawakasan kita! Sa isang iglap, nagliyab ang agimat sa kamay ni Amihan. Bumuga ito ng matinding liwanag na sumakop sa buong paligid. Ang aswang ay napasigaw, tinakpan ang kanyang mga mata habang tila natutunaw sa ilalim ng liwanag. Hindi pa ito tapos! Ang takot ay mananatili! Kahit sa'yo! Sa huling sandali, bago tuluyang naging abo ang aswang, isang itim na usok ang lumabas mula rito at sa isang iglapa, parang isang bulong ang tumaan sa isipan ni Amihan. Isang pangako na hindi niya basta-basta matatakasan. Amihan! Anong ginawa mo? Tinapos ko siya. Pero hindi lang yun ang problema. Tumingala siya, ipinikit ang mga mata at sa kauna-una ang pagkakataon naramdaman niya ang malalim na takot na iniwan sa kanyang puso. Isang butil ng pangamba na hindi niya dating naramdaman. Tama siya. Hindi lang natin kalaban ng aswang, kundi ang takot na naiwan nito sa loob natin. Napatingin si Tomas kay Amihan. Sa unang pagkakataon nakita niya ang mata ng albularya. Isang piraso ng pag-aalinlangan, isang bagay na hindi niya inakala na makikita niya rito. Anong ibig mong sabihin? Kailangan nating maghanda. Hindi natin maaaring hayaan na lamunin ng takot ang buong baryo. Anong gagawin natin? Una sa lahat, huwag mong ipagsasabi ang nangyari rito. Bakit? Dahil kapag ipinagsabi mo, baka matalo tayo ng takot bago pa natin makita ang tunay nating kalaban. Sa katahimikan ng kagubatan, si Amihan tahimik na naglakad pabalik sa baryo kasama si Tomasa. Ngunit ngayon, hindi lang pisikal na sugat ang dala niya. May isang aninong iniwan sa kanyang isipan. Isang anino na nag-aalinlangan.
na hindi niya maaring ipakita sa iba. Dahil oras na malaman ang katotohanan ng mga taga-baryo, baka mismong sila ang maging halimaw na kanilang kaharapin sa bandang huli. Dahan-dahang lumuhod si Amihan sa lupa. Inilatag ang kanyang mga halamang gamota at sinindihan ang isang puting kandila sa gitna ng bilog na kanyang iginuwit sa lupa. Habang sinisimulan niya ang orasyon, isang malamig na hangin ang dumaan at ang paligid ay tila lumabo. Habang lumalalim ang kanyang dasal, tila may isang bumibigat sa paligid. Ang ilaw ng mga slo ay kumikisla pa, tila nag-aalinlangan kung mananatili sa liwanag o papatay ng hangin. Ang mga tao, bumubuntong hininga. Ramdam nila ang bigat ng gabi. Si Tomasa tumingin sa paligid at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. May kakaiba kang ginagawa, Amihan. Pero bakit parang lumalakas ang pakiramdam ko na may ibang tao rito? Dahil may bumabalot sa baryong ito. Hindi ito gawa ng isang halimaw, kung hindi takot na hinulma sa ating mga puso. Parang bumibigat ang hangin. Hindi hangin yan, Nay. Sila yan. Sinong sila, Mila? Yung mga tinakot natin. Yung mga pinagbintangan. Ang mga pinatay noon? Hindi po, kundi yung mga takot natin na pumatay. Anak, anong ibig mong sabihin? Ate Amihan, nandito na naman siya. Mas malapit ni siya kaysa sa dati. Mila, anong nakikita mo ngayon? Isang anino. Hindi po siya gumagalaw. Pero para siyang nakatingin sa atin. Sa atin nakatingin? Sa atin po lahat. Pero higit po si lahat. Nakatingin po siya kay... Kanino? Sa'yo, Kuya Tomas. Sa mga mata mo. Ano? Bakit kay Tomas? Dahil siyang may pinakamalaking takot. Hindi ako natatakot. Hindi ganun, Kuya. Pero takot kang magkamali. Amihan, lumalamig. Sobrang malamig. Amihan, dapat ba nating... Huwag kayong gagalaw. Nakapaligid na po sila. Sila? Akala ko ba isa lang? Isa lang ang may mukha. Pero marami silang anino. Anong mukhang nakikita mo, anak? Mukha po ng... Sabihin mo, Mila. Mukha po nating lahat kapag natatakot tayo. Oh, Diyos ko! Hindi pwede. Tingnan mo ang lupa, Kuya Tomas. Napatigil si Tomasa. May malamig na hangin dumaan sa kanya. Nang tingnan niya ang lupa, napansin niyang tila dumidilim na ang bahagi rito. Isang anino na hindi sa kanila nanggagaling. Nakikita ko rin. Anong nakikita mo, Elena? Yung anino. Parang paikot-ikot siya. Hindi po paikot-ikot, Nay. Lumalaki po siya. Bakit ngayon lang natin nakikita? Dahil ngayon lang tayo tumigil sa pagtakbo. Sa mga sandaling yun napagtanto nilang lahat hindi lang ito isang haka-haka. Ang takot na matagal nang bumabalot sa kanila, nagkaroon ng anyo. Ngayon, narito na sa harapan nila. Patuloy si Amihan sa kanyang dasala, ngunit alam niyang hindi sapat ang kanyang orasyon upang mawala ang halimaw ng takot. Kailangan niyang kumbinsihin ang mga tao na huwag matakot. Kailangan nilang harapin mismo ang takot na namumuo sa kanilang puso. Hindi natin siya kayang labanan kung patuloy tayong matatakot. Dahil siya ay isang anino. At ang anino hindi nabubuhay ng walang liwanag. Ate,
Umiiwas sila. Nakikita ninyo? Anong nangyayari sa kanila, anak? Parang natutunaw sila sa liwanag, inay. Amihan, Magsindi tayo ng liwanag. hindi pwedeng ganun na lang kadali. Kuya Tomas, tingnan mo. Tingnan mo ang mga mata nila. Wala naman akong nakikita eh. Hindi. Tingnan mo mabuti. Nag-iiba na sila. Mila, anak, anong nakikita mo? Yung mga mukha nila. Yung mga mukha ng katulad natin. Nawawala na. Mga kapatid, itaas ninyo ang inyong mga sulo. Bakit? Bakit ganito ang pakiramdam? Anong nararamdaman mo, Tomas? Parang may mabuon sa dibdib ko. Hindi na sila makapanakot, kuya. Hindi na sila malakas. Amihan, ang hangin. Mas mainit. Yan ang init ng katotohanan. Ate, nakikita ko pa rin sila. Mila, Ang tunay na mukha ng baryo. Hindi na takot. Mila, anak, ang ano pang nakikita mo? Yung dilim. Lumalayo na. Tumatakbo na sila. parang may pumipigil pa. Yan ang huling kumakapit na takot. Anong gagawin natin, amihan? Harapin. Tingnan. Tanggapin na wala na silang kapangyarihan. Ate, may huling sinasabi sila. Ano yun, Mila? Parang huling habilin. Anong huling habilin? Ang sabi, babalik kami kapag tinawag niyo uli kami. Hindi na tayo magpapadala sa takot. Tingnan ninyo ang mga sulo. Mas maliwanag. Hindi lang ang sulo, pati ang langit. Nay, nawala na sila. Lahat po sila. Talaga, anak? Opo, wala na pong mga anino. Wala na rin po ang dilim. Yan ang tunay na liwanag. Ang liwanag na hindi nanggagaling sa sulo. Kundi, Sa pusong hindi nagpapadala sa takot. sa wakas, malaya na ang San Roque. Hindi lang po ang San Roque, Kadoro. Tama ka, Mila. Malayo na ang ating mga puso. Sa unang pagkakataon na, ang takot ay naglaho. Hindi dahil sa isang ritual, kundi dahil na pagtanto ng mga tao na hindi nila kailangang sundin ang pangamba na bumabalot sa kanila. Ang liwanag ay mas malakas kesa sa anino. At sa gabing yun, ang baryo ng San Roque muling napuno ng liwanag. Habang tumitila naman ang malamig na hangin, si Tomas ay lumapit kay Amihan, nakatayo sa gitna ng apoy na sulo. May isang bagay siyang gustong itanong, isang bagay na magbabago ng kanyang paniniwala. Ano kung tama ka? Hindi kundi tama ako. Kuya Tomas, iba ka na. Hindi ka na katulad ng dati. Ano naman nakikita mo sa akin, Mila? Dati, puno ka ng dilim. Pero ngayon, may liwanag ng lumalaban. Ganyan ba ang nakikita mo sa aming lahat? Iba-iba po eh. May mga liwanag na natatakpan ng dilim. At may mga dilim na tilatalaban na ng liwanag. At ako, anak, ano nakikita mo? Nay, para ka ng kandilang muling sinindihan. Gusto ko matuto ng pamamaraan mo. Kung handa kang lumakad sa bagong landas, marami ka pang matututunan. Hindi ba napakahirap? Buong buhay akong maniniwala sa isang paraan?
Minsan, ang pinakamahirap na hakbang ay ang pag-amin ng pagkakamali na nagkamali tayo. Ilang salinlahi na tayong nabubuhay sa takot. Pero tingnan po ninyo, unti-unti na pong kumikislap ang mga mata ninyo. Anong ibig mong sabihin nun, anak? Nawawala na po ang takot. Parang mga bituing muling nagniningning. Paano mo nalaman na tama yung nangyari, amihan? Sa parehong paraan na natuklasan mo ngayon, sa pagharap sa sariling dilim. At sa mga susunod na salinlahi, Sila na ang magmamana ng liwanag na ating natagpuan. Kuya Tomas, tingnan mo yung mga kamay mo. Ha? Bakit, Mila? Hindi na siya nanginginig. Hindi na naghahanap ng itak. Anak, parang ang gaan ang pakiramdam ko. Kasi wala nang bigat ng takot, inay. Wala nang anino. Ngayon ko lang naintindihan Anong naintindihan mo? na ang pinakamatinding kalaban, hindi pala ang mga aswang. kundi ang mga maling paniniwala. At ang kawalan ng pag-asa. Tingnan ninyo ang buwan, oh! Lumiliwanag! Hindi lang ang buwan, anak. Pati na rin ang ating puso. Yan ang tunay na pagbabago kapag ang liwanag ay nanggaling sa loob. At hindi na sila makababalik, Ate Amihan. Hanggat hindi tayo nagpapadala sa takot, wala silang kapangyarihan. Turuan mo ko, amihan. Turuan mo ko maging maliwanag. Hindi kita tuturuang maging liwanag, Tomas. Tuturuan kitang kilalanin ng liwanag na matagal nang nasa loob mo. Sa gabing yun, hindi lang ang takot ang nawala sa San Roque. Isang bagong aral ang lumagana pa. Ang totoong halimaw, hindi ang mga kwento ng aswang, kundi ang takot na bumabalot sa puso ng tao. Isang umaga, matapos ang pagsubok na pinagdaanan ng baryo, muling bumalik ang katahimikan sa San Roque. Ngunit hindi na ito parehong katahimikan ng takot at pag-aalinlangan. Ito ay katahimikan na dala ng bagong pag-asa. Sa gitna ng baryo, si Amihan ay nakatayo. Hawak ang kanyang bag na puno ng halamang gamot, handa nang umalis at magpatuloy sa kanyang misyon. Sigurado ka bang hindi ka mananatili sa amin kahit konting panahon lang, Amihan? Marami pang baryong nangangailangan ng tulong ko. Hindi ako maaaring manatili sa isang lugar lamang. Ate Amihan, may nakikita ako sa malayo. Anong nakikita mo, Mila? Mga baryo. Maraming baryo na puno ng dilim. Katulad ng dating San Roque, anak. Hindi, inay eh. Mas madilim pa. Ano kung bumalik ang ganitong klase ng takot? Hindi ko pa rin lubos maintindihan kung paano mo ito natalo. Hindi ko ito natalo, Tomas. Kayo ang nagpabagsak sa sarili ninyong takot. Hindi ko ginawa ang desisyon para sa inyo. Kayo mismo ang nagbukas ng inyong mga mata. Pero ikaw ang nagpakita ng paraan. Ang paraan ay nasa inyo na noon pa. Tinulungan ko lang kayong makita ito. Paano kung may bagong anino? Hindi na sila makababalik, Nay. Paano mo naman nasabi? Kasi may liwanag na tayo sa loob. Hindi na tayo madaling takutin. Pero iba na ang baryo. Kailangan din nilang matutunan ang kanilang sariling lakas. Mahirap bang turuan ng iba, Amihan? Hindi ako nagtuturo. Nagpapaalala lang Nagpapaalala naman ng ano? na ang tunay na kalaban ay hindi ang mga aswang na kinatatakutan natin, kundi ang takot na pumipigil sa atin. Ate Amihan, may mensahe po sila. Mila, sino na naman?
Yung ibang mga liwanag po, sa ibang baryo. Tumatawag po sila. Kaya kailangan ko nang umalis. Hindi ba mapanganib yun? Mas mapanganib kung hahayaang lumago ang dilim. At kung kailangan naming muli ng tulong, Nandito na sa inyong lakas. Kailangan nyo lang maniwala. Hindi pa rin ako sigurado kung kaya ko. Kaya mo na yan, Kuya Tomas. Tingnan mo, may sarili ka ng liwanag. Napatingin ang mga taga-ibang baryo kay Amihan. Alam nitong totoo ang sinasabi niya. Walang lumaban sa anino gamit ang itaka, kundi gamit ang kanilang paniniwala at tapang. Sa katahimikan ng umagang yun, alam nilang ang baryo San Roque ay hindi na magiging katulad ng dati. Wala nang halimaw sa kanilang isipan at sa unang pagkakataon, hindi sila natakot sa kinabukasan. Habang si Amihan nag-aayos ng kanyang mga gamit, lumapit si Tomas. Tila may ibang mabigat na desisyon na gustong ipahayag. Ang araw ay unti-unting sumisikat sa likod ng mga bundok, tanda ng panibagong araw para sa kanila. Amihan, gusto ko matutunan ang ginawa mo. Paano ba ako magsisimula? Sa pagtanggap na hindi mo alam lahat ng sagot. At sa pag-aaral kung paano makinig. Sa pagtanggap ng mga hindi ko alam ang sagot? Ibig sabihin, hayaan ko lang, magtiwala lang ako, ganun? Kuya Tomas, alam mo may liwanag na sa mga mata mo. Iyan ba ang nakikita mo, Mila? Hindi lang yan. May mga anino siyang kinalaban noon. Ngayon, may liwanag nang sumama sa kanya. Mga liwanag? Opo, parang mga ninuno, mga dating albularyo. baka dating albularyo. Naghihintay sila para turuan si Kuya Tomas. Kung ganun, pwede ba akong sumama sa'yo? Tomas, sigurado ka ba? Iniwanan sa iyo ng iyong ama ang lupa ninyo. Paano ang buhay mo rito? At ang mga pangako mo sa iyong ama Tomas. Tunay ang pangako ko sa kanya na maging mabuting tao. Tingnan ninyo, lumiliwanag ang paligid ni Kuya Tomas. Nakikita mo ba ang kanyang landas, Mila? Opo, maraming baryo. Maraming mga taong tulad ni nanay noon. Mga natatakot. Mga nangangailangan po ng bagong pag-asa, inay. Kung ipagpapatuloy ko ang dating paniniwala ko, anong klaseng buhay meron ako rito? Gusto ko makita kung paano lumaban na hindi gagamit ng dahas. Gusto kong subukan ang ibang paraan. Hindi madaling iwan ang dating buhay. Mas mahirap po ang buhay sa kasinungalingan. Kuya Tomas, may sinasabi po sila. Para ka palang marites, no? Lahat ng naririnig mo sa kanila sinasabi mo. Pero sinong sila? Yung mga liwanag. May mensahe sila para sa'yo. Anong sinasabi nila, Mila? Matagal na naming hinihintay ang araw nito. Ang araw na babalik ang aming lahi. Anong ibig sabihin? Si Kuya Tomas po. May dugo po pala siyang albularyo. Ano? Kaya pala, Anong ibig mong sabihin, amihan? ang inyong kakayahang makakita ng katotohanan sa kabila ng takot. Hindi yan karaniwang katangian. Tingnan po ninyo ang mga kamay niya, oh. Anak, Mila, anong nakikita mo? May mga liwanag. Parang mga bituing dumadapo. Para saan ang mga yun? Para po sa pagpapagaling, katulad ng kay Ate Amihan. Kaya pala, hindi ka napapatay ng dilim.
Hindi ko alam ang lahat ng sagot. Yan ang pinakamahalagang unang hakbang. Ang pagtanggap ng marami ka pang dapat matutunan. Hindi ka nag-iisa, Kuya Tomas. Kasama mo sila. Sinong sila? Yung mga dating albularyo. Yung mga ninuno mo. Sa pagkakataon na yun, hindi sumagot si Amihana. Bagkus, iniabot niya ang isang maliit na baga ng halamang gamot kay Tomasa at sa simpleng kilos na yun, alam niyang handa na ito magsimula sa isang bagong landas. Ang baryo ay nagtipon sa labasan. Lahat ng dumarating upang magpaalam kay Amihana. Si Mila, nasa gitna ng karamihan, maigpit na napahawak sa kamay ng kanyang ina. Ngunit halatang may takot at lungkot sa kanyang mga mata. Ate Amihan, kailan ka po babalik? Kapag kakailanganin mo ko. Paano ko po malalaman kung kailangan kita? Mararamdaman mo, Mila, katulad ng pagkaramdam mo sa mga anino. Hindi ko po alam kung kaya ko. Mas malakas ka sa iniisip mo, Mila. Kaya mo bang turuan si Mila bago ka umalis, Amihan? Hindi na kailangan. May kakayahan na siya. Pero may mga nakikita akong hindi ko maintindihan, Ate Amihan. Anong nakikita mo ngayon? Maraming ilaw sa paligid ninyo ni Kuya Tomas. Parang mga bituing sumasayaw. Ganyan ba ang nakikita mo palagi? Hindi po. Ngayon lang po naging ganito kaliwanag. Mila, ano pang nakikita mo, anak? May mga mukha sa mga ilaw. Parang mga matatindang albularyo po. May kilala ka ba sa kanila? Wala po. Pero kilala nila kayo. Lalo na ikaw, Kuya Tomas. Amihan, hindi mo lang kami iniligtas. Tinulungan mo kaming buksan ang aming mga mata. Ate, tingnan mo. Tumadami na sila. Sinong dumadami? Yung mga espiritu ng mga albularyo. Parang may sasabihin sila. Anong gusto nilang sabihin, Mila? Na may bagong yugto na raw. Hindi lang para sa San Roque. Para saan? Para sa lahat ng baryong may takot. May bagong pag-asa na pong darating. Kayong sumalba sa sarili ninyo. Huwag niyong hayaang bumalik ang takot na yun. Pero, Amihan, paano kung may bagong anino uli? Hindi na po sila makababalik, Inay. May bantay na po tayo. Sino naman ang bantay natin? Lahat tayo. Ang ating pong mga puso may sarili ng liwanag. At kung bumalik ang dilim, May nakikita ako, Kuya Tomas, sa inyong daraanan. Maraming baryo. Maraming taong tulad natin noon. Pero kasama ninyo ang inyong mga ninuno. Salamat sa lahat. Amihan, ikaw ay palaging may tahanan dito sa aming baryo. Ate Amihan, bago ko po umalis, may huling mensahe po ang mga espiritu. Sabi nila, sa bawat hakbang po ninyo ni Kuya Tomas, may kasama kayong mga albularyo. Hindi na kayo nag-iisa sa inyong misyon. para sa dami nating responsibilidad. Hindi responsibilidad, Tomas. Pribilehiyo. Pribilehiyong magbigay ng liwanag. At pribilehiyong makatanggap nito. Tingnan ninyo. Ang buong baryo, nagniningning sila. Parang mga bituin sa lupa. Yan ang tunay na lakas ng San Roque ngayon. Hindi na kami mawawala sa landas, ate. Alam ko, Mila. Alam ko. Sa muling pagkakataon, tumingin si Amihan sa baryo ng San Roque. Hindi na puno ng takot kundi puno ng pag-asa.
Kasama si Tomasa, lumakad siya papalayo patungo sa panibagong hamon. Sa isang makitid na daan, habang tinatahak ni Amihan at Tomasa ang daan patungo sa susunod na baryo, nanatiling tahimik si Tomasa. Alam niyang may mahaba pa siyang lalakbayin, hindi lang pisikala kundi paniniwala na dati niyang pinangahawakan. Anong unang bagay na dapat kong matutunan? Ang unang aral ng isang albularya ay hindi kung paanong kumamot, kundi kung paanong makinig. Makinig? Kanino? Sa mga tao, sa hangin, sa lupa. Ang isang tunay na manggagamot ay marunong makinig bago magsalita. Naririnig mo ba sila ngayon? Ang mga tinig na sinasabi mo? Hindi lang tinig, Tomas. Ang bawat bagay ay may kwento. Ang hanging dumadaan ay may mga dalang bulong na mga taong nangangailangan. Ang lupang tinatapakan ay mga alaala ng nakaraan. Kahit ang mga puno, may mga lihim silang ibinabalik. Paano mo malalaman kung alin ang dapat pakinggan sa kanila? Hindi tayong pumipili, Tomas. Ang tinig mismo ang lumalapit. Katulad ng nangyari sa San Roque. Narinig ko ang kanilang tawag bago pa ako dumating. Habang sila ay naglalakad sa kanilang kwentong kumakalata, hindi bilang alamat ng takot kundi bilang pag-asa. Sa bawat bayan, sa bawat tahanan, may mga bulong-bulungan ang dalawang albularyo. Isang dalaga na natutong magbigay ng liwanag, isang binatang natutong magbago ng dilim sa kanilang puso. Sa gabing yun, habang ang bituin ay nagliliwanag sa kalangitan, ang kwento ng dalagang albularya ay hindi natapos. Bagkus, ito ay nagpatuloy sa bawat takbang, sa bawat bayan at sa bawat pusong nangangailangan ng pag-asa. Dahil sa bawat kadiliman, may liwanag na naghihintay na matatagpuan sa bawat taong nawawala ng takot, kundi tapang na naghihintay sa kanilang paggising kinabukasan.